Isang makapal na bungkos ng pera ang lumipad sa hangin at walang awang tumama sa umiiyak na mukha ng babae. Umalis ka, wala kang silbi. Ang boses ni Don Miguel Imperial ay kasing lamig ng marmol na sahig ng kanyang mansyon. Walang emosyon, walang awa. Tanging ang matigas na utos na nagpatahimik sa buong kabahayan. Nanginginig ang mga kamay ng yaya habang pinupulot ang pera sa sahig. Hindi siya makatingin ng diretso kay Miguel o sa dalawang batang lalaki na tahimik na nakaupo sa sofa na parang dalawang estatwa, sina Marco at Leo. Wala silang reaksyon. Sanay na sila sa ganitong eksena. Nang marinig ni Miguel ang pagsara ng malaking pinto, napabuntong hininga siya at niluwagan ng kurbata. Napatingin siya sa bintana. Ang malakas na buhos ng ulan ay humahampas sa salamin at sa isang iglap, bumalik ang lahat. Ang pag-arangkada ng gulong sa basang kalsada, ang nakakabinging tunog ng nababasag na salamin, isang sigaw, ang sigaw ni Isabela. Napapikit ng mariin si Miguel. Ang kanyang mga kamay ay kusang kumuyom sa gilid niya. Naririnig pa rin niya ang huling sinabi nito bago sila magkabanggaan. Wala ka ng oras para sa amin, Miguel. Palagi na lang trabaho. Ang sakit ay kasing sariwa pa rin ng araw na yon. Ang bigat ng kasalanan ay parang isang malaking bato na nakadagan sa kanyang dibdib araw at gabi. Sir? Nagmulat siya ng mata. Si Manang Celia, ang kanilang mayordoma, ay nakatayo sa may pintuan, may pag-aalala sa muka. Sir, narito na po ang huling aplikante. Papasukin mo. Maikling sagot niya. Bumabalik sa kanyang upuan sa likod ng malaking mesa na gawa sa mahogany. Ayaw na niyang mag-aksaya pa ng oras. Ito na ang pang-10 yaya sa loob ng 6 na buwan. Isang babae ang pumasok. Simple ang suot nitong bestida at medyo lumana ang sapatos. Pinaglalaruan nito ang laylayan ng damit, halatang nininerbiyos. Hindi man lang siya tiningnan ni Miguel. Binuklat niya ang folder sa kanyang harapan. Lina Reyes? Opo, sir. Mahinang sagot ng babae. Taga-probinsya ka. Hindi yun tanong, kundi isang pahayag. Opo, sir. Galing po akong Batangas. Hindi na nagtanong pa si Miguel tungkol sa kanyang karanasan. Wala siyang pakialam. Pagod na siya. Kailangan lang niya ng isang taong kayang tiisin ang lamig ng bahay na ito at ang katahimikan ng kanyang mga anak. Kailangan ng mga anak ko ng yaya, hindi ng kaibigan, hindi ng nanay. Trabaho lang. Maliwanag. Opo, sir. Maliwanag po. Tiningnan niya ito sa unang pagkakataon. May sinseridad sa mga mata nito, pero mayroon ding lungkot na hindi niya maintindihan. Isang lungkot na parang pamilyar. Gusto ko pong makita ang mga bata. Kung okay lang po, sabi ni Lina. Ang boses ay halos pabulong. Napakunot ang noo ni Miguel. Ito ang unang aplikante na humiling niyon. Tumango na lang siya at tinawag si Manang Celia para ihatid ito sa sala kung nasaan ang mga anak niya. Mula sa kanyang kinatatayuan, tanaw niya ang eksena. Nakita niya kung paano lumapit si Lina sa kanyang mga anak. Hindi niya sila pinilit kausapin. Umupo lang siya sa sahig, hindi sa mamahaling sofa, at tinitigan sila. Nakita ni Miguel ang pagbabago sa ekspresyon ni Lina. Ang kaba sa mukha nito ay napalitan ng awa. Isang dalisay na awa para sa dalawang batang nabubuhay sa isang gintong hawla, walang ngiti, walang imik. Sige na, tanggap ka na, sabi ni Miguel nang bumalik si Lina sa kanyang opisina. Bukas ka magsimula. Gabi na. Ang buong mansyon ay nababalot na naman sa nakabibinging katahimikan. Nasa loob ng kanyang opisina si Miguel, kaharap ang isang baso ng whiskey at ang mga papeles ng kanyang kumpanya. Dito niya itinatago ang sarili. Dito niya tinatakasan ang mga alaala. Bigla, may narinig siyang isang bagay na hindi pamilyar. Isang bagay na matagal nang nawala sa bahay na ito. Isang mahinang himig. Isang oyayi. Ang tunog ay nanggagaling sa pasilyo
Sa direksyon ng kwarto ng mga bata, napatayo si Miguel, isang hindi maipaliwanag na galit ang biglang kumulo sa kanyang dibdib. Sino siya para magdala ng musika sa loob ng mausoleo na ito? Sino siya para sirain ang katahimikang nagsisilbing parusa niya sa sarili? Mabilis ang kanyang mga hakbang. Bawat yabag ay mabigat. Huminto siya sa tapat ng bahagyang nakabukas na pinto ng kwarto ni na Marco at Leo. Sumilip siya. Nakita niya si Lina na nakaupo sa gilid ng kama ni Leo habang marahang hinahaplos ang buhok nito. Kumakanta siya ng isang lumang awiting pambata. Ang boses ay malambing at puno ng pag-aalaga. Isang bagay ang pumitik sa loob ni Miguel. Isang alaala ni Isabela na ginagawa rin iyon. Hindi niya ito papayagan. Sa isang malakas na tulak, binuksan niya ng todo ang pinto. Ang tunog ay umaling-aungaw sa tahimik na pasilyo. Natigil sa pagkanta si Lina. Ang takot ay malinaw na gumuhit sa kanyang mukha. Tinitigan siya ni Miguel ng matalim. Ang mga mata ay nag-aapoy. Anong ginagawa mo? Nabitawan ni Lina ang bimpo na hawak niya. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Sa ilalim ng matalim na tingin ni Don Miguel, pakiramdam niya ay isa siyang kriminal na nahuli sa akto. Ang lalaki ay parang isang nagngangalit na anino sa may pintuan. Ang tindig ay matigas. Ang mukha ay isang blangkong maskara ng galit. Sir, nanginginig ang boses niya. May sinat po si Leo. Kinakantahan ko lang po para makatulog. Hindi kumibo si Miguel. Tiningnan lang siya nito mula ulo hanggang paa na para bang sinusuri kung anong klase siyang peste na pumasok sa malinis nitong bahay. Ang bawat segundo ng katahimikan ay parang isang oras ng pagpapahirap. Hindi ka binabayaran para kumanta. Malamig na sabi nito. Gawin mo ang trabaho mo at umalis ka sa kwartong ito. Pagkasabi niyon, tumalikod ito at naglakad palayo. Ang mga yabag ay mabibigat at nag-iiwan ng lamig sa pasilyo. Naiwan si Lina na nanginginig. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Pinulot niya ang bimpo at dahan-dahang bumalik sa pagpupunas sa noo ni Leo. Ngayong gabi, naintindihan na niya. Ang bahay na ito ay hindi isang tahanan. Isa itong museo ng kalungkutan. Kinabukasan, maagang gumising si Lina. Ang buong mansyon ay tahimik. Bawat sulok ay perpektong malinis. Bawat gamit ay mamahalin, pero walang buhay. Walang mga larawang nakasabit sa dingding. Walang mga palamuti na nagpapakita ng init ng isang pamilya. Para siyang naglalakad sa loob ng isang magandang ataol. Sa kusina, naabutan niya si Manang Celia na naghahanda ng almusal. Magandang umaga po, bati ni Lina. Nginitian siya ng matanda. Isang pilit ng ngiti. Magandang umaga, iha, ang agahan ng mga bata. Siguraduhin mong mauubos nila. Tumango si Lina at dinala ang tray sa malaking dining hall. Naroon na ang dalawang bata. Nakaupo sa magkabilang dulo ng isang mahabang mesa na kaya sigurong pakainin ng 20 tao. Ang agwat sa pagitan nila ay sumisimbolo sa agwat nila sa lahat ng bagay. Marco, Leo, kain na tayo. Malambing na sabi ni Lina. Hindi siya pinansin ni Marco. Nagpatuloy lang ito sa paglalaro sa kanyang tablet. Si Leo naman ay nakayuko at pinaglalaroan ng tinidor. Inilapag ni Lina ang pagkain sa harapan nila. Itinulak ni Leo ang plato palayo sa kanya at natapon ang kaunting sinangag sa mesa. Hindi nagalit si Lina. Isang kirot lang ang naramdaman niya sa kanyang puso. Biglang, isang boses na may awtoridad ang pumuno sa silid. Anong kaguluhan ito? Napalingon si Lina. Isang matandang babae na nakasuot ng eleganteng damit ang nakatayo sa may pintuan. Ang buhok nito ay perpektong nakaayos at ang mga alahas ay kumikinang. Ito si Doña Esmeralda, ang ina ni Don Miguel. Ma'am, pasensya na po, sabi ni Lina habang nagmamadaling nililinis ang natapon na kanin. Hindi siya pinansin ng matanda. Lumapit ito sa mga apo at hinalikan sila sa noo. Marco, Leo, apo,
How are my handsome boys? Pagkatapos, humarap ito kay Lina. Ang mga mata ay matalas at mapanuri. Ikaw ang bago? Oo po, ma'am. Ako po si Lina. Sumunod ka sa akin sa hardin. Sinundan ni Lina ang donya palabas. Umupo ito sa isang puting upuan at sinenyasan siyang manatiling nakatayo. Lina, panimula nito. Ang boses ay kalmado, pero may bigat. Alam mo ba kung sino si Isabela? Ang asawa po ni Sir Miguel. Hindi lang siya asawa. Siya ang ilaw ng bahay na ito. Isang perpektong ina, isang perpektong asawa. Ang posisyon niya ay hindi kailanman mapapalitan. Naiintindihan mo? Opo, ma'am. Ang kailangan ng mga apo ko ay isang yaya, tagapag-alaga, hindi isang kapalit. Huwag kang gagawa ng kahit anong bagay na lampas sa iyong limitasyon. Nandito ka para magtrabaho, hindi para maging parte ng pamilya. Malinaw? Bawat salita ay parang isang karayom na tumutusok sa kumpiyansa ni Lina. Opo, ma'am. Malinaw na malinaw po. Sa mga sumunod na araw, sinubukan ni Lina ang lahat. Pero ang pader na nakapalibot sa mga bata ay tila hindi kayang gibain. Naisip niya ang sarili niyang pamilya sa probinsya. Ang mga kapatid niyang naghihintay sa padala niya. Kailangan niyang magtagumpay dito. Isang hapon, habang nag-iisip, naisipan niyang gumawa ng paborito niyang kakanin noong bata pa siya. Isang simpleng puto. Ginamit niya ang mga sangkap sa kusina at maingat itong niluto. Hindi niya ito inalok sa mga bata. Tahimik niya lang itong inilapag sa maliit na mesa sa kanilang playroom at umalis na siya. Kinagabihan, bago siya matulog, sumilip siya sa playroom. Wala nang laman ng plato. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Lina. Isang butil ng pag-asa. Bigla, nag-vibrate ang luma niyang cellphone sa kanyang bulsa. Isang hindi rehistradong numero. Kinabahan siya. Dahan-dahan siyang lumabas ng kanyang silid at nagtungo sa madilim na bodega para walang makarinig. Hello? Pabulong niyang sabi. Lina? Isang magaspang na boses ng lalaki ang sumagot. Akala mo ba matatakasan mo ako? Akala mo ba hindi kita mahahanap dyan sa Maynila? Nanlamig ang buong katawan ni Lina. Ang mukha niya ay biglang namutla. Pipakiusap. Bigyan niyo pa ako ng panahon. Ang utang ay utang, Lina. Magbayad ka. Kung ayaw mong ang pamilya mo dyan sa probinsya ang singilin ko. Pinatay ng lalaki ang tawag. Napasandal si Lina sa pader, nanginginig sa takot. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Lina. Bago siya matulog, dumaan muna siya sa kwarto ng mga bata para tingnan kung maayos ang kanilang lagay. Napansin niyang si Leo ay hindi mapakali sa kanyang higaan. Nilapitan niya ito at hinawakan ng noo. Mainit na mainit ito. Mataas ang lagnat. Leo, gising! Bulong niya. Nagmulat ng mata ang bata. Namumungay at pawis na pawis. Tila ito nananaginip ng masama. Bigla nitong hinawakan ng mahigpit ang laylayan ng damit ni Lina. Ang mga mata ay puno ng luha at takot. At sa gitna ng katahimikan ng gabi, sa loob ng bahay na walang pagmamahal, isang salita ang lumabas sa bibig ng bata. Isang salita na yumanig sa mundo ni Lina. Mama, wag mo kaming iwan. Mama. Ang salitang iyon, kahit pabulong lang, ay tumama kay Miguel na parang isang malakas na sampal. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan sa may pintuan. Ang buong mundo niya ay biglang huminto sa pag-ikot. Nakita niya kung paano hinawakan ng mahigpit ng kanyang anak ang damit ng bagong yaya. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Leo, isang takot na napalitan ng kaunting kalma nang marinig nito ang sarili niyang sinabi. At nakita niya si Lina. Walang pagkagulat sa mukha nito, walang pagtatagumpay. Tanging ang dalisay na pag-aalala habang marahan nitong pinupunasan ang noo ng bata. Shhh! Nandito lang si Yaya, bulong ni Lina. Isang parte kay Miguel ay gustong sumigaw.
Gustong sumugod at kaladkarin ang babae palabas ng bahay. Isang impostor, isang magnanakaw na sinusubukang nakawin ang isang bagay na hindi sa kanya. Pero ang isang parte niya ay hindi makagalaw. Dahil sa loob ng 2 taon, ngayon lang niya ulit nakita ang kanyang anak na humingi ng tulong. Ngayon lang niya ulit nakitang naghahanap ito ng kalinga mula sa ibang tao at hindi sa kanya. Hindi niya namalayan ang ina pala niya. Si Doña Esmeralda ay nakatayo na sa likuran niya, saksi sa buong pangyayari. Ang mukha nito ay hindi maipinta, walang nagsalita. Tahimik na tumalikod si Miguel at naglakad papunta sa kanyang opisina. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at lumabas ng mansyon. Hindi pinapansin ang pagtawag ng kanyang ina. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang makalayo. Nagmaneho siya ng walang patutunguhan sa ilalim ng kadiliman ng gabi. Ang mga ilaw ng syudad ay dumadaan lang sa kanyang paningin. Malabo at walang kahulugan. Ang mga salita ay nag-uunahan sa kanyang isip. Ang sigaw ni Isabela. "Wala ka ng oras para sa amin." Piyang pakiusap ni Leo. "Mama, wag mo kaming iwan." Paulit-ulit, parang sirang plaka. Ang kasalanan ng nakaraan at ang sampal ng kasalukuyan. Ipinapamukha sa kanya ng lahat na bigo siya. Bigo siyang asawa, bigo siyang ama. Napatigil siya sa isang madilim na kalsada at paulit-ulit na hinampas ang manibela. "Ah!" Isang sigaw na puno ng sakit, galit at pagkabigo. Nang bumalik siya sa mansyon, halos pa umaga na. Naabutan niya ang kanyang ina na naghihintay sa sala. Ang mukha ay seryoso. "Miguel, kailangan nating mag-usap," sabi nito sa matatag na boses. Umupo siya sa tapat nito, pagod at walang lakas na makipagtalo. "Nakita mo ba ang nakita ko kanina, Miguel? Ang babaeng yon, isang ahas na dahan-dahang pumapasok sa pamamahay mo." Hindi sumagot si Miguel. Ginagamit niya ang mga bata. Pagpapatuloy ni Doña Esmeralda, tumataas na ang boses. Minamanipula niya ang kahinaan ng mga apo ko para makuha ang gusto niya. Kailangan mo siyang paalisin. Ngayon din. Sa normal na pagkakataon, sasang-ayon si Miguel. Iyon ang pinakamadaling gawin. Iyon ang gagawin ng dating siya para protektahan ang alaala ni Isabela. Pero hindi na siya sigurado. Dahil ang nakita niya sa mga mata ni Leo ay hindi manipulasyon. Iyon ay purong pangangailangan. Isang bagay na hindi niya maibigay. Tumayo si Miguel. Tiningnan niya ang kanyang ina. "Ako ang magdedesisyon tungkol dyan, ma." Kinabukasan, sa almusal, ang tensyon sa dining hall ay mas matindi pa kaysa dati. Si Doña Esmeralda ay naroon, matalimang tingin. Ang mga bata ay tahimik pa rin. Nang pumasok si Lina para kunin ang mga plato, pinigilan siya ni Miguel. "Lina." Napahinto ang lahat. Ito ang unang pagkakataon na tinawag niya ito sa pangalan sa harap ng lahat. "Umupo ka." Nagulat si Lina. "Pipo?" Sabi ko, "Umupo ka." Pag-uulit ni Miguel, itinuturo ang bakanting upuan sa tabi ni Leo. "Sabayan mo kaming mag-almusal." Ang mga kasambahay na nakarinig ay nagkatinginan. Si Doña Esmeralda ay nanlaki ang mata, hindi makapaniwala. Si Lina ay parang natuklaw ng ahas, hindi alam ang gagawin. "Pero sir," "Hindi iyon pakiusap, Lina. Utos iyon." Walang nagawa si Lina, kundi ang mahiyaing umupo. Sa ilalim ng mesa nakita ni Miguel ang isang maliit na bagay na gumulat sa kanya. Ang kamay ni Leo ay dahan-dahang gumapang at hinawakan ang kamay ni Lina. Sa kabilang silid, hindi nakikita ni Miguel. Kinuha ni Doña Esmeralda ang kanyang cellphone. Nagdial siya ng isang numero. "Beatrice, Apo," sabi ng matanda sa mababang boses na puno ng determinasyon. "I think it's time for you to come home. Your cousins need you." Makalipas ang 2 araw, isang mamahaling itim na kotse ang pumarada sa harap ng mansyon.
Unang bumaba ang isang babaeng nakasuot ng eleganteng puting bestida. Ang buhok ay nakaayos na parang galing sa isang mamahaling salon at ang ngiti ay kasing liwanag ng araw. Siya si Beatrice Acosta, ang pinsan ni Isabela, ang babaeng sinasabi ng lahat na perpektong kahalili. Mula sa bintana ng playroom, pinanood ni Lina ang pagdating niya. Nakita niya kung paano siya masayang sinalubong ni Doña Esmeralda sa may pintuan na parang isang reyna. Isang malamig na kaba ang gumapang sa dibdib ni Lina. "Look who's here, mga apo!" Masayang anunsyo ni Doña Esmeralda pagpasok nila sa sala. "It's your tita Beatrice!" Lumapit si Beatrice sa mga bata. Dala-dala ang dalawang malaking paper bag mula sa isang kilalang toy store. "Hello, Marco! Hello, Leo! I missed you both so much. I brought you some pasalubong from Paris." Agad na nakuha ni Beatrice ang atensyon ni Marco. Kinuha nito ang regalo at sabik na binuksan, isang komplikadong robot na matagal na nitong hinihiling. Si Leo naman ay nanatiling nakatayo sa likod ni Lina, mahigpit ang kapit sa kanyang palda. Bumaling si Beatrice kay Lina. Ang nangiti nito ay matamis, pero ang mga mata ay hindi. "And you must be Lina, the new yaya. It's so nice to meet you." "Nice to meet you din po, ma'am," sagot ni Lina, bahagyang yumuko. "Oh, please, just Beatrice," sabi nito habang tumatawa ng mahina. Nang dumating si Miguel mula sa trabaho, ang sala ay puno ng tawanan. Tawanan ni Beatrice at Doña Esmeralda. Pati si Marco ay nakikitawa na rin. Para itong isang perpektong larawan ng pamilya. Isang larawan kung saan si Lina ay hindi kasama. "Miguel, darling!" Bati ni Beatrice, lumapit ito at humalik sa kanyang pisngi. "You're so lucky to have Lina. It's so hard to find reliable help these days." Bawat salita ni Beatrice ay tila isang papuri. Pero para kay Lina, ang paraan ng pagkakasabi nito ay may nakatagong insulto. Binibigyan diin nito ang salitang help para ipaalala sa kanya ang kanyang lugar. Sa mga sumunod na araw, naging anino ni Lina si Beatrice, isang perpektong anino. Kung naghahanda si Lina ng almusal, darating si Beatrice na may dalang croissants mula sa isang French bakery. Para maiba naman, sasabihin nito. Kung tinutulungan ni Lina si Marco sa homework nito sa English, darating si Beatrice at kakausapin ang bata sa purong French. "It's much easier to learn this way, Marco. I'll teach you." Nakikita ni Lina ang paghanga sa mga mata ni Marco para kay Beatrice. Nakikita niya kung paano unti-unting lumalayo sa kanya ang bata. Si Leo lang ang nananatiling tapat sa tabi niya, na laging nagtatago sa kanyang likuran kapag nariyan si Beatrice. Isang hapon, nakita ni Lina ang dalawa sa hardin. Tinuturuan ni Beatrice si Marco kung paano mag-assemble ng isang maliit na drone. Masaya sila, tumatawa. Napayuko si Lina at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Pakiramdam niya ay isa siyang basang sisiw na sinusubukang makipaglaban sa isang agila. "Hayaan mo na sila." Nagulat si Lina at mabilis na pinunasan ang kanyang mga luha. Si Don Miguel ay nakatayo sa likuran niya. Hindi niya namalayan ang pagdating nito. Ang mahalaga, narito ka para sa kanila, sabi ulit nito sa mahinang boses bago ito naglakad palayo. Ang simpleng pangungusap na yon ay nagbigay ng kaunting lakas kay Lina. Marahil ay may nakaka-appreciate pa rin sa kanya. Kinagabihan, may maliit na salo-salo para sa mga business partners ni Miguel. Naroon si Beatrice, suot ang isang kumikinang na evening gown at mukhang siya ang may-ari ng bahay. Si Lina naman ay tumutulong lang sa pag-aasikaso sa mga bisita. Habang naglalakad si Lina na may dalang tray ng juice, aksidenteng nabangga siya ni Beatrice. Natapon ng orange juice sa luma, ngunit malinis na bestida ni Lina. "Oh my goodness! I'm so sorry, Lina," sabi ni Beatrice
Ang boses ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala. Here, let me help you. Habang nagkukunwaring pinupunasan ni Beatrice ang mantsa, inilapit nito ang bibig sa tenga ni Lina. Ang matamis na boses ay napalitan ng isang mapanganib na bulong, sapat lang para marinig nilang dalawa. Basura ka lang. At ang basura, dapat tinatapon. Nakita ni Miguel ang lahat. Mula sa bintana ng kanyang opisina, kitang-kita niya ang eksena sa hardin. Nakita niya kung paano aksidenteng natapunan ni Beatrice ng juice si Lina. Nakita niya ang pekeng pag-aalala sa mukha ng kanyang pinsan at ang tahimik na kahihiyan sa mukha ni Lina. At narinig niya ang bulong. Hindi niya naintindihan ang mga salita, pero nakita niya ang takot na gumuhit sa mukha ni Lina at ang nangiting tagumpay na panandali ang sumilay sa labi ni Beatrice bago ito tumalikod. Isang bagay ang kumulo sa loob niya. Sa mga nakalipas na araw, pinilit niyang paniwalain ang sarili na si Beatrice ang solusyon, na ito ang kailangan ng mga anak niya. Isang babaeng edukada, elegante at mula sa kanilang mundo. Pero ang mga mata niya ay nakakakita ng iba. Nakikita niya kung paano napapangiwi si Beatrice kapag nadudumihan ni Leo ang damit nito. Nakikita niya ang kawalan nito ng pasensya kapag hindi agad makuha ni Marco ang kanilang aralin sa French. Ang lahat ay isang pag-arte, isang perpektong pagganap, at nakikita niya si Lina. Nakikita niya ito habang matiyagang pinupunasan ang putik sa sapatos ni Leo. Nakikita niya ito habang nakikipaglaro ng taguan sa mga bata sa hardin. Ang tawa nito ay totoo at walang halong pagkukunwari. Kapag nandyan si Lina, ang bahay na ito ay nagkakaroon ng kaunting buhay. Kapag nandyan si Beatrice, ang bahay ay nagiging isang entablado. Isang gabi, habang nagbabasa siya sa kanyang opisina, naramdaman niyang may nagmamasid sa kanya. Pag-angat niya ng tingin, nakita niya si Lina na nakatayo sa may pintuan. May dalang isang tasa ng kape. "Sir, kape po," mahinang sabi nito. "Salamat," sagot niya. Hindi agad umalis si Lina. "Sir, okay lang po ba kayo?" Nagulat si Miguel sa tanong. Walang sino man ang nangahas na tanungin siya niyan sa loob ng 2 taon. "I'm fine," sagot niya. Yumuko si Lina. "Napansin ko lang po kasi, palagi kayong mag-isa dito. Baka po kailangan nyo ng kausap." May kung anong mainit na dumaloy sa dibdib ni Miguel. Isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. Bago pa siya makasagot, isang matigas na boses ang pumutol sa kanilang pag-uusap. "Lina!" Si Doña Esmeralda ay nakatayo sa likuran ni Lina. Ang mukha ay madilim. "Ano ang ginagawa mo dito? Hindi ba't sabi ko sa iyo na huwag kang papasok sa opisinang ito?" "Pasensya na po, ma'am. Nagdala lang po ng kape." Tiningnan ng matanda si Lina na para bang isa itong basura. "Dahil wala kang magawa, may ipapagawa ako sa iyo. Bukas na bukas din, gusto kong linisin mo ang lumang opisina ni Isabela sa itaas. At pagkatapos, isasara na natin yon ng tuluyan." Nanlamig si Miguel. Ang opisina ni Isabela. Ang kwartong yon ay isang sagradong lugar. Mula nang mamatay ito, walang sino man ang pinayagan niyang pumasok doon. "Ma, I don't think that's a good idea," sabi ni Miguel. "At bakit hindi?" Hamon ng kanyang ina. Panahon na para mag-move on, Miguel. At ang unang hakbang ay ang pagtatapon ng mga lumang bagay. Ang tingin nito ay nanatili kay Lina. Kinabukasan, mabigat ang loob ni Miguel habang pinapanood niya si Lina na paakyat sa hagdanan. Dala ang mga panlinis. Pakiramdam niya ay may mali. Hindi siya mapakali sa kanyang opisina. Makalipas ang 1 oras, umakyat siya. Ang pinto ng lumang opisina ni Isabela ay bahagyang nakabukas. Sumilip siya. Ang silid ay nababalot sa alikabok at katahimikan. Sa gitna niyon ay si Lina, gumagalaw ng may pag-iingat at respeto. Nakita niya itong lumuhod para linisin ang ilalim ng malaking mesa. Maya-maya, huminto ito. May kinuha itong isang bagay,
isang lumang kahon na gawa sa kahoy. Binuksan ito ni Lina. Sa loob, may isang maliit na kwaderno na gawa sa balat. Isang diary. Nakita ni Miguel ang pag-aalinlangan sa mukha ni Lina. Pero ang kuryosidad ay mas nanaig. Dahan-dahan nitong binuklat ang diary sa isang pahina na may marka. Mula sa kanyang kinatatayuan, hindi marinig ni Miguel ang lahat. Pero nakita niyang binabasa ito ni Lina sa isang halos hindi marinig na bulong. Kung mawawala man ako, sana makahanap si Miguel ng isang taong magtuturo sa kanya kung paano mahalin ang mga anak namin ng higit pa sa trabaho. Nanlaki ang mga mata ni Miguel. Isang taong magpapainit sa puso niya. Isang bagay na hindi ko kailanman nagawa. Si Lina ay natigilan. Ang kamay ay nanginginig habang hawak ang diary. Ang mga salitang yon ay parang isang dagitab na gumising sa natutulog na puso ni Miguel. Isang paglaya. Isang kapatawaran. Sa sandaling iyon, habang ang buong mundo nila ay nakatigil, isang malakas na boses ang bumasag sa lahat. Magnanakaw. Ang pinto ay bumukas ng malakas. Si Doña Esmeralda ay nakatayo roon. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit habang nakatingin sa diary na hawak ni Lina. Ano ang karapatan mong hawakan ang mga gamit ng anak ko? Ang salitang magnanakaw ay umaling-awngaw sa maalikabok na silid. Bago pa man makapagpaliwanag si Lina, isang malakas na sampal ang dumapos sa kanyang pisngi. Walang hiya ka, sigaw ni Doña Esmeralda, habang pilit na inaagaw ang diary mula sa nanginginig na kamay ni Lina. Matapos kitang pakainin at patirahin sa bahay na ito ang igaganti mo? Ang halongkatin, ang mga personal na gamit ng patay. Ang bawat salita ay parang latigo na humahampas sa pagkatao ni Lina. Napuno ng luha ang kanyang mga mata, pero walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Tumingin siya kay Don Miguel na nakatayo pa rin sa may pintuan. Ang mukha ay isang maskara ng pagkalito at gulat. Sir, hindi po. Iyon lang ang nagawa niyang sabihin. Anong hindi? Sabat ni Beatrice na bigla na lang sumulpot sa likuran ni Doña Esmeralda na parang isang buwitre. Ang mukha nito ay nagpapakita ng pekeng pag-aalala. Doña, Sir Miguel, baka naman may hinahanap lang siyang mahalagang bagay. Alam mo na, baka may maitatago. Ang paratang ay nakalason sa hangin. Sa baba, isang kaguluhan ang biglang nagsimula. Isang malakas na boses ng babae ang naririnig mula sa labas ng gate, sumisigaw at nagwawala. Lina Reyes, lumabas ka riyan. Magbayad ka ng utang mo. Napalingon ang lahat. Ano yon? Tanong ni Doña Esmeralda. Isang security guard ang nagmamadaling umakyat. Sir, Doña, pasensya na po sa abala. May isang babae po sa labas. Nagpupumilit pumasok. Hinahanap po si Lina Reyes. Maniningil daw po ng utang. Ang lahat ng kulay ay nawala sa mukha ni Lina. Ang lihim niya. Ang madilim na nakaraan na pilit niyang tinatakasan. Narito na. Bumaling si Beatrice kay Miguel. Ang mga mata ay puno ng pagkukunwaring awa. Si Miguel, I told you, hindi natin alam kung sino talaga siya. May tinatago siya sa atin. Si Miguel ay nakatayo lang doon. Ang isip ay nagugulo. Ang diary, ang mga salita ni Isabela, isang paglaya, ang sigawan sa labas, ang utang, isang panloloko, ang mga akusasyon ng kanyang ina, ang mga lason sa salita ni Beatrice. Ang buong sitwasyon ay isang malaking gulo at sa gitna ng lahat ng ito ay si Lina, umiiyak at walang kalaban-laban. Ang tiwalang nagsisimula palang mabuo sa puso ni Miguel ay biglang gumuho, napalitan ng lumang sakit at pagdududa. Ang demonyo ng kanyang nakaraan, ang pagiging walang tiwala sa lahat, ay muling bumulong sa kanyang tenga. Tumingin siya kay Lina. Ang nakita niya ay hindi na ang babaeng nagdala ng kaunting init sa kanyang tahanan. Ang nakita niya ay isang estranghero na may dalang gulo. Isang komplikasyon na hindi niya kailangan. Umalis ka na.
Sabi niya, ang boses ay walang emosyon, kasing lamig ng dati. Natigilan si Lina. Sir, kumuha ka ng bayad sa 1 buwan at umalis ka na. Pag-uulit niya, hindi makatingin ng diretso sa mga mata nito. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo. Iyon na yon. Ang pinal na hatol. Walang sinabi si Lina. Tumangulang siya. Ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Tumalikod siya at naglakad palabas ng silid, pababa ng hagdanan, at palabas ng mansyon. Bawat hakbang ay parang may tinik. Dumaan siya sa tabi ni na Marco at Leo na naguguluhan sa sala. Nakita niya ang tanong sa mga mata ng mga bata. Gusto niya silang yakapin, pero hindi niya magawa. Nagsimulang umulan. Nang makalabas siya ng gate, wala siyang dinala. Tanging ang suot niyang damit at ang basag niyang puso. Sa pagmamadali ng gwardiya na itaboy siya at ang babaeng naniningil sa kanya, nahulog ang diary mula sa bulsa ng kanyang bestida. Ang diary na naipasok niya roon nang agawin ito ni Doña Esmeralda. Hindi niya ito napansin. Naglakad lang siya palayo sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan. Bago siya tuluyang lumiko sa kanto, lumingon siya sa huling pagkakataon. Sa bintana ng 2 palapag, nakita niya ang mukha ni na Marco at Leo. Dinig niya, kahit sa gitna ng ulan, ang kanilang mga sigaw. Nakita niyang dinudurog nila ang salamin. Umiiyak. Tinatawag ang kanyang pangalan. Yaya Lina! Yaya Lina! Pero walang sino man ang nagbukas ng pinto para sa kanila. At ang diary ni Isabela ay naiwang nakahandusay sa kalsada, nababasa ng ulan, sa harap ng gate ng bahay na muling nawalan ng halakhak. Ang pag-alis ni Lina ay hindi nagdala ng kapayapaan. Sa halip, nagdala ito ng isang katahimikan na mas malakas pa kaysa sa kahit anong sigaw. Si Beatrice, ang unang nakaramdam nito. Sinubukan niyang pasayahin ang mga bata. Inilabas ang pinakamahal na mga laruan, pero para siyang nagsasalita sa hangin. Si Marco, na dati humahanga sa kanya, ay hindi man lang siya tinitingnan. Si Leo naman ay umuupo lang sa isang sulok, yakap-yakap, ang isang maliit na unan na madalas gamitin ni Lina kapag nagbabasa ito ng kwento para sa kanila. Walang nagsasalita, walang kumakain. Ang mansyon ay muling naging isang malamig na puntod. Pero ngayon, mas nakakatakot ang katahimikan. Dahil ngayon, alam na nila kung ano ang tunog ng nawawalang buhay. Si Miguel ay nagkulong sa kanyang opisina. Sinisubukang ibalik ang lahat sa dati. Pero hindi niya magawa. Ang imahe ng umiiyak na mukha ni Lina ay hindi maalis sa kanyang isipan. Ang sigaw ng kanyang mga anak ay patuloy na umuulit sa kanyang pandinig. Kasalanan mo to. Isang gabi, sa hapunan, hindi na nakatiis si Marco. Ibinagsak nito ang kanyang tinidor sa plato. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa tahimik na dining hall. Ayoko na nito. Sigaw ng bata. Ang mga mata ay namumula at puno ng galit. Tumingin ito ng diretso sa kanyang ama. Marco, watch your tone. Babala ni Beatrice. Ikaw ang may kasalanan nito, Dad. Hindi pinansin ni Marco si Beatrice. You always push everyone away. Pinapaalis mo ang lahat ng nagmamahal sa amin. Napatigil si Miguel. Kaya umalis si Mami. Ang mga salitang yon, kahit galing sa isang batang nagagalit, ay tumusok sa puso ni Miguel na parang isang kutsilyo. Isang simpleng katotohanan mula sa isang inosenteng bibig. Hindi nakapagsalita si Miguel. Tumayo lang si Marco at tumakbo paakyat sa kanyang kwarto. Sumunod si Leo. Naiwan si Miguel na tulala. Kinagabihan, hindi siya makatulog. Lumabas siya para maglakad-lakad sa hardin. Ang ulan ay tumila na, pero ang lupa ay basa pa. Habang papalapit siya sa gate, may nakita siyang isang bagay na nakakalat sa gilid ng daan, malapit sa isang maliit na puddle ng tubig.
Isang maliit na kwaderno, ang diary. Nanginginig ang mga kamay niya habang pinupulot ito. Basa at may putik, pero buo pa rin. Dinala niya ito sa kanyang opisina, sa ilalim ng liwanag ng kanyang desk lamp. Dahan-dahan niyang binuklat ang mga basang pahina. Maraming sulat ang kumalat na, pero may mga bahagi pa ring nababasa. Hinanap niya ang huling entry na isinulat ni Isabela. 1 linggo bago ang aksidente. Ang mga salita ay parang multo mula sa nakaraan. Mahal ko si Miguel, pero minsan, pakiramdam ko ay mas mahal niya ang anino ng tagumpay. Ang tanging hiling ko lang ay matutunan niyang may mas mahalaga pa kaysa sa mga gusali at kontrata. Ang pamilya niya. At sa huling pahina, ang mga salitang nabasa ni Lina. Kung mawawala man ako, sana makahanap si Miguel ng isang taong magtuturo sa kanya kung paano mahalin ang mga anak namin ng higit pa sa trabaho. Isang taong magpapainit sa puso niya, isang bagay na hindi ko kailanman nagawa. Sa pagbasa ng mga salitang iyon, gumuho ang lahat ng pader na itinayo ni Miguel sa paligid ng kanyang puso. Ang 2 taon ng pagpapanggap na malakas, ang 2 taon ng pagsisisi at pagpaparusa sa sarili. Lahat ng yun ay bumuhos. Sa unang pagkakataon, mula nang mamatay si Isabela, humagulgol si Don Miguel Imperial. Umiyak siya na parang isang bata, puno ng pagsisisi. Pagsisisi para kay Isabela, na hindi niya naiparamdam ang pagmamahal na nararapat dito. At pagsisisi para kay Lina, ang babaeng katuparan ng huling hiling ng kanyang asawa. Ang babaeng pinalayas niya. Kinuha niya ang diary at naglakad papunta sa sala, kung saan nagbabasa ang kanyang ina. Inilapag niya ang kwaderno sa mesa, sa harapan nito. Basahin mo, Ma. Nagtatakang tiningnan siya ni Doña Esmeralda, napansin ang namumugto niyang mga mata. All this time, sabi ni Miguel, ang boses ay basag. Pinarurusahan ko ang sarili ko para sa isang bagay na pinatawad na pala niya ako. At sa sobrang pagiging bulag ko sa sakit, itinaboy ko ang taong katuparan ng huling hiling niya. Bumalik si Miguel sa kanyang opisina. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang private investigator. Leo, it's Miguel. Huminga siya ng malalim. Ang desisyon ay buo na sa kanyang puso. Hanapin mo siya. Ang pangalan niya ay Lina Reyes. Mula sa Batangas, i-check mo lahat ng bus terminal pa probinsya. Gawin mo ang lahat, basta mahanap mo siya. Ang amoy ng lupa pagkatapos ng ulan at ang sariwang hangin ng probinsya, ito ang bumungad kay Lina pagbaba niya ng bus. Ngunit ang pamilyar na amoy ng kanyang tahanan ay hindi nagdulot ng kapanatagan. Sa halip, nagdala ito ng bigat. Umuwi siyang bigo. Umuwi siyang walang dala, kundi ang kahihiyan at isang durog na puso. Ang balita ay mabilis kumalat sa kanilang maliit na baryo. Ang maniningil ng utang, si Aling Loida, ay nagtatalak na sa kanilang tindahan, ipinagsisigawan ang pagkakautang ng pamilya. Reyes, hinarap ito ni Lina. Wala nang takot sa kanyang mga mata. Tanging ang pagod at pagtanggap sa kapalaran. Aling Loida, sabi niya sa mahinahon, ngunit matatag na boses sa harap ng mga nag-uusyosong kapitbahay. Bigyan niyo po ako ng pagkakataon. Magtatrabaho po ako. Babayaran ko po ang lahat ng utang namin sa inyo. Pagkakataon? Tapos na ang pagkakataon mo, Lina. Sigaw ni Aling Loida. Habang nagaganap ang komprontasyon, isang sasakyan ang huminto sa kanilang tapat. Isang itim, makintab, at mamahaling sasakyan na hindi nababagay sa bakubakong kalsada ng kanilang baryo. Natahimik ang lahat. Bumukas ang pinto ng kotse at bumaba ang isang lalaking nakasuot ng mamahaling suit. Ang buhok ay magulo, ang muka ay pagod, pero ang tindig ay hindi maikakaila. Si Don Miguel Imperial. Natigilan si Lina. Pakiramdam niya ay nananaginip siya. Ang lahat ng tao sa paligid, pati si Aling Loida, ay natulala. Naglakad si Miguel palapit.
Hindi pinapansin ang mga mapanuring mata ng mga tao. Ang tingin niya ay nakatuon lamang kay Lina. Magkano ang utang nila? Tanong ni Miguel kay Aling Loida. Ang boses ay kalmado, pero may bigat ng awtoridad. Nautal ang matandang babae. Sa sino ka ba? Hindi sumagot si Miguel. Kumuha siya ng isang checkbook mula sa kanyang coat at nagsulat. Inabot niya ito kay Aling Loida. Doblehin mo pa yan. Huwag ka nang magpapakita sa pamilyang ito kailanman. Nanlaki ang mga mata ni Aling Loida sa halagang nakasulat sa tseke. Mabilis niya itong kinuha at umalis ng walang imik. Nang silang dalawa na lang ni Lina ang natira sa gitna ng kalsada, huminga ng malalim si Miguel. Ang dating hari ng Makati, ang aroganteng bilyonaryo, ay nagpakita ng isang bagay na hindi pa nakikita ni Lina dati. Kahinaan. Patawarin mo ako, Lina, sabi niya. Ang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Nabulag ako ng sakit at kasalanan, ang galit sa sarili ko. Pero ngayon, malinaw na ang lahat. Lumapit siya ng isang hakbang. Hindi ka magnanakaw, hindi ka impostor. Ikaw ang sagot sa isang dasal na hindi ko alam na kailangan ko pala. Nagsimulang mamuo ang luha sa mga mata ni Lina. Ang mga bata, pagpapatuloy ni Miguel, hindi sila kumakain, hindi sila nagsasalita. Ang tanging binabanggit nila ay ang pangalan mo. Ikaw ang kailangan namin, Lina. Ikaw ang kailangan ko. Kinuha niya ang kanyang cellphone at may tinawagan. Isang video call. Ipinakita niya ang screen kay Lina. Ang mukha ni na Marco at Leo ang lumitaw. Ang mga mata ay malungkot. Ngunit nang makita nila si Lina, isang milagro ang nangyari. Yaya Lina! Sabay nilang sigaw. Ang mga mukha nila ay biglang nagliwanag. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, ngumiti sila. Umiiyak sila sa tuwa. Umuwi ka na po, please! Gumuho ang lahat ng pader na itinayo ni Lina. Humagulgol siya. Pero sir, ang pamilya ninyo, ang mga tao, hindi ako nababagay dyan. Sabi niya sa gitna ng kanyang mga hikbi. Hinawakan ni Miguel ang kanyang mga kamay. Ang paghawak niya ay hindi na utos ng isang amo, kundi pakiusap ng isang lalaking natagpuan ang kanyang huling pag-asa. Wala akong pakialam sa sasabihin nila, sabi niya. Tinititigan ito ng diretso sa mata. Hindi na ako papayag na mawala ka ulit. Kahit sino pa ang kalabanin ko. Ang pagbabalik ni Lina sa mansyon ay iba sa kanyang pagdating. Kung dati ay pumasok siyang nakayuko, ngayon ay kasabay niya si Miguel. Hawak nito ang kanyang kamay. Ang mga kasambahay ay nakatingin, puno ng pagtataka at respeto. Si Doña Esmeralda ay nakatayo sa may hagdanan. Ang muka ay isang halo ng pagkabigla at pagkatalo. Pero hindi na mahalaga ang kanilang mga tingin. Ang tanging mahalaga ay ang dalawang batang lalaki na tumakbo palapit sa kanya. Sumisigaw sa tuwa. Yaya Lina, nagbalik ka. Yumakap ng mahigpit sina Marco at Leo sa kanya. At sa yakap na yon, naramdaman ni Lina na nakauwi na siya. Tumingala siya at nakita niya si Miguel na nakangiti. Isang totoong nangiti na ngayon lang niya nakita. Sa likod nito, kahit si Doña Esmeralda ay hindi napigilang mapangiti ng bahagya habang pinapanood ang kanyang mga apo na muling tumawa. Makalipas ang isang linggo, nag-organisa si Miguel ng isang malaking corporate party. Isang pagtitipon ng mga pinakamayayaman at pinakamaimpluwensyang tao sa bansa. Nandoon si Beatrice, suot ang pinakamaganda niyang bestida, umaarteng siya pa rin ang reyna ng gabi. Nandoon si Lina, sa isang sulok, suot ang isang simpleng asul na bestida na binili para sa kanya ni Miguel. Pakiramdam niya ay wala siya sa lugar. Sa kalagitnaan ng gabi, umakyat si Miguel sa entablado para sa isang talumpati. Good evening, everyone, panimula niya. Thank you for coming. Tonight is a celebration of new beginnings for Imperial Corp. But more importantly, it is a personal celebration of a new beginning for my family. Lahat ay nakikinig.
For the past 2 years, my family has been living in darkness. Pagpapatuloy niya, ang boses ay matatag. But someone came and brought back the light. Someone taught my sons how to smile again and taught me how to live again. Hinanap ng kanyang mga mata si Lina sa karamihan. I would like to thank that person. Her name is Lina Reyes. Di lahat ng ulo ay lumingon kay Lina. Namula siya. Hindi alam kung saan titingin. Nakita niya si Beatrice. Ang muka ay hindi maipinta sa gulat at galit. Some people, sabi ulit ni Miguel. Ang tingin ni ngayon ay tila nakatuon kay Beatrice. Tried to extinguish that light. They tried to make us believe that she was not worthy, that she was not good enough, simply because she came from a different world. Tonight, I want to prove them wrong. Naglakad si Miguel pababa ng entablado at lumapit ng diretso kay Lina. Kinuha niya ang kamay nito at sa harap ng daan-daang pares ng mata, sa harap ng kanyang ina, at sa harap ng buong mundo, lumuhod si Don Miguel Imperial. Gulat na napasinghap ang mga tao. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito at sa loob ay may isang simpleng singsing na may isang maliit na diamante. You taught me how to live again, sabi ni Miguel. Ang mga mata ay nangingilid sa luha. You taught my sons how to smile again. You healed a broken home with nothing but your kindness. Huminga siya ng malalim. Be my wife, Lina Reyes. Be our family's light. Ang oras ay tumigil. Ang tanging naririnig ni Lina ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Tumingin siya kay Miguel, sa mga anak nito na nakangiti sa likod ng kanilang ama, at sa wakas, sa lahat ng takot na minsan ay gumupo sa kanya. Ngayon, wala na ang takot. Ang natira na lang ay pag-ibig. Yes, bulong niya. Opo, Sir Miguel. Yes. Isinuot ni Miguel ang singsing sa kanyang daliri at tumayo. Sa gitna ng malakas na palakpakan ng mga tao, hinalikan niya ito. Hindi ito halik ng isang amo sa isang katulong. Ito ay halik ng isang lalaki sa babaeng nagligtas sa kanya. Mula sa di kalayuan, tinalikuran ni Beatrice ang eksena. Ang mukha ay puno ng pagkatalo at tahimik na umalis. Si Doña Esmeralda naman ay nanatili at sa unang pagkakataon, isang tunay na ngiti ng pagtanggap ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang huling eksena ay wala sa party. Ito ay sa hardin ng mansyon makalipas ang ilang araw. Sina Miguel, Lina, Marco at Leo ay naglalaro ng habulan. Ang hangin ay puno ng tunog na matagal nang nawala. Tawanan, dalisay, masaya, at totoong tawanan. Habang pinapanood ni Miguel si Lina na yakapin ang kanyang mga anak, alam niya na ito pa lang ang simula. Marami pa silang pagsubok na haharapin. Marami pang sasabihin ng mundo. Ngunit sa ngayon, sa sandaling iyon, sa loob ng kanilang muling nabuong tahanan, sapat na ang lahat. Sila ay kumpleto na. Nagising si Lina sa sinag ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Sa isang iglap, kinalimutan niya kung nasaan siya. Inakala niyang nasa maliit pa rin siyang kwarto sa probinsya at kailangan na niyang bumangon para maghanda ng almusal para sa kanyang mga kapatid. Ngunit nang imulat niya ang kanyang mga mata, ang bumungad sa kanya ay hindi ang lumang kahoy na dingding, kundi ang isang malawak na silid na may matataas na kisame at mga eleganteng kasangkapan. At sa kanyang daliri, kumikinang ang isang diamanteng singsing. Hindi ito panaginip. Ang lahat ng nangyari kagabi ay totoo. Ang party, ang pagluhod ni Miguel, ang singsing. Isang nangiti ang sumilay sa kanyang labi na agad ding napalitan ng isang alon ng kaba. Paano ngayon? Dahan-dahan siyang bumangon at nagbihis. Nang lumabas siya ng silid, nakasalubong niya si Manang Celia. Dati, ngingitian lang siya ng matanda. Ngayon, bahagya itong yumuko. Magandang umaga po, Ma'am Lina. Bati nito. Ang salitang ma'am ay parang isang dayuhang salita sa kanyang pandinig. Manang, Lina na lang po. Hindi na po maaari, ma'am.
Kayo na po ang magiging misis ng bahay na ito. Ang bawat po at ma'am mula sa mga kasambahay na dati niyang kasama sa trabaho ay parang isang pader na dahan-dahang itinatayo sa pagitan nila. Pakiramdam niya ay isa siyang impostor na nakasuot ng damit na hindi para sa kanya. Sa almusal, ang pakiramdam ay mas lalong naging kakatwa. Nakaupo siya ngayon sa tabi ni Miguel sa pwestong dating para lamang kay Isabela. Ang mga bata ay masaya, pero si Lina ay hindi halos makakain. Bawat galaw niya ay tila pinag-aaralan. Pagkatapos ng almusal, habang naglalaro ang mga bata, sa hardin kasama si Miguel, isang utusan ang lumapit sa kanya. Ma'am Lina, pinapatawag po kayo ni Doña Esmeralda. Hinihintay po kayo sa kanyang silid-aklatan. Nanuyo ang lalamunan ni Lina. Ito na, ang paghuhukom. Kumatok siya ng 3 beses bago pumasok. Naabutan niya ang matanda na nakaupo sa isang malaking silya. May hawak na tasa ng tsa. Ang silid ay puno ng mga libro, mga lumang larawan, at ang amoy ng lumang papel at kapangyarihan. Maupo ka, Lina, sabi ng Donya. Hindi man lang tumitingin sa kanya. Nanginginig na umupo si Lina sa silyang nasa harapan nito. Matagal na katahimikan ang namagitan sa kanila. Tinitimpla ni Doña Esmeralda ang kanyang tsa. Ang bawat galaw ay may bigat at intensyon. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng pangalang imperial? Basag ng matanda sa katahimikan? Mayaman po? Makapangyarihan? Higit pa riyan, sabi ng Donya. Sa wakas ay tumingin na sa kanya. Ang mga mata nito ay matalas, parang kayang basahin ang kanyang kaluluwa. Ang pangalang ito ay nangangahulugan ng tradisyon, dugo, at isang legasiya na daan-daang taon nang pinoprotektahan. Ang pagpapakasal sa anak ko ay hindi lang pagpapakasal sa isang lalaki. Ito ay pagpapakasal sa pangalang ito. Sa legasiyang ito, tumangulang si Lina. Hindi ko itatanggi, tutol ako sa iyo. Hindi ka mula sa aming mundo. Wala kang alam sa aming mga patakaran. Para kang isang maya na sinusubukang lumipad kasama ng mga agila. Bawat salita ay tumatagos pero hindi na umiiyak si Lina. Tinanggap na niya ang sakit. Pero pagpapatuloy ng matanda, nakita ko ang nangiti sa mga mata ng aking mga apo. Nakita ko ang buhay na bumalik sa aking anak. Mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera o ng pangalan. At dahil doon, susubukan kong tanggapin ka. Isang butil ng pag-asa ang sumibol sa puso ni Lina. Pero sa isang kondisyon, inilapag ng Donya ang kanyang tasa. Kailangan mong patunayan ang iyong sarili, hindi sa akin, kundi sa lahat. Ang pag-ibig ninyo ni Miguel ay kailangang dumaan sa tamang proseso, sa aming tradisyon. Ano po iyon? Ang pamamanhikan, sagot ng Donya. Pupunta si Miguel, kasama ako, sa inyong probinsya. Hihingi namin ang iyong kamay mula sa iyong mga magulang sa harap ng iyong buong pamilya. Kailangan niyang patunayan na karapat-dapat siya sa iyo at kailangan mong patunayan na kaya mong dalhin ang aming mundo sa inyong payak na tahanan nang hindi ka masisindak. Ito ay isang pagsubok ng dalawang mundo. Pumapayag po ako, sabi ni Lina. Ang boses ay buo at walang pag-aalinlangan. Ngumiti ang Donya sa unang pagkakataon. Isang maliit, ngunit totoong nangiti. Mabuti, ihanda mo ang iyong pamilya. Darating kami sa Sabado. Sa buong buhay ni Miguel, sanay siyang kinatatakutan at iginagalang. Ang kanyang presensya lamang ay sapat na para patahimikin ang isang boardroom at pasunurin ang pinakamatitigas na negosyante. Ngunit sa araw na yon, habang ang kanyang convoy ng 3 itim na European cars ay dahan-dahang gumagapang sa makitid at maputik na daan ng baryo ni Lina, naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Kaba. Sa bawat bahay na kanilang madaanan, lahat ng tao ay lumalabas. Ang mga bata ay tumitigil sa paglalaro. Ang mga matatanda ay napapahinto sa kanilang pag-uusap. Ang lahat ng mata
ay nakatutok sa kanila na para bang isang parada ng mga alien ang dumaan sa kanilang lugar. "Sigurado ka ba dito, Miguel?" tanong ng kanyang ina, si Doña Esmeralda, mula sa tabi niya. Kahit sa loob ng naka-aircon na sasakyan, kitang-kita ang pamumuo ng pawis sa noo nito. "Ma, this is important to Lina. This is the right way," sagot ni Miguel, pinipilit na maging kalmado. Nang sa wakas ay huminto sila sa tapat ng maliit at simpleng bahay ng mga Reyes, isang bagong klase ng katahimikan ang sumalubong sa kanila. Ang buong pamilya ni Lina, ang kanyang ama, ina, at 3 nakababatang kapatid ay nakatayo sa labas, suot ang kanilang pinakamagandang damit. Sa kanilang mga mukha ay may pinaghalong pagkamangha, hiya, at takot. Bumaba si Miguel sa sasakyan. Inayos niya ang kanyang mamahaling suit na tila hindi bagay sa kapaligiran. Sumunod ang kanyang ina at ang kanilang mga tauhan na may dalang malalaking basket ng prutas, alak, at iba pang mga regalo na tila mas mahal pa kaysa sa bahay mismo. "Magandang hapon po," bati ni Miguel. Sinisikap na maging magalang. Ang ama ni Lina, isang payat ngunit matipunong magsasaka, ay tumangulang. Ang ina naman nito ay yumuko at nag-abot ng nanginginig na kamay. "Tuloy po kayo, sir." "Donya," sabi nito. Ang loob ng bahay ay maliit ngunit napakalinis. Ang sahig na kawayan ay makintab at ang mga upuan ay halatang pinunasan ng paulit-ulit. Sa isang maliit na mesa sa gitna, may nakahandang simpleng merienda, suman, kape, at mga prutas na pinitas mula sa kanilang bakuran. Nang pumasok si Lina mula sa kusina, nawala ang lahat ng kaba ni Miguel. Ang ngiti nito ay sapat na para gumaan ang buong paligid. Umupo sila. Si Miguel at ang kanyang ina sa isang panig, ang pamilya ni Lina sa kabila. Ang agwat sa pagitan nila ay hindi lang pisikal, kundi agwat ng 2 magkaibang mundo. Mang Berto, Aling Nena, panimula ni Miguel, ang formalidad ay tila hindi angkop sa sitwasyon. "Narito po kami ngayon, kasama ang aking ina, para formal na hingin ang kamay ng inyong anak na si Lina." Natahimik ang lahat. Ang tanging maririnig ay ang huni ng mga kuliglig sa labas. Si Mang Berto ay tumikhim at tumingin ng diretso kay Miguel. Sa mga mata nito, walang takot. Tanging ang pagmamahal ng isang ama. "Don Miguel," sabi nito, ang boses ay magaspang ngunit matatag. "Hindi ko itatanong kung gaano kakayaman. Hindi ko itatanong kung ano ang maibibigay mong buhay sa aking anak. Ang kayamanan ay nauubos." Tumingin ito sa mga mata ni Miguel na para bang sinusukat ang kanyang kaluluwa. "Ang tanging tanong ko ay iito, mahal mo ba ang anak ko? Hindi bilang isang magandang palamuti sa iyong bahay, kundi bilang isang tao. Ipaglalaban mo ba siya kapag ang buong mundo mo ay tinalikuran siya dahil sa kanyang pinagmulan?" Ang tanong ay simple, ngunit ito ang pinakamabigat na business deal na hinarap ni Miguel. Tumayo si Miguel, hindi na bilang isang bilyonaryo, kundi bilang isang lalaki. Lumapit siya kay Mang Berto. "Mahal na mahal ko po ang anak ninyo," sabi niya. Ang boses ay puno ng sinseridad. "Siya po ang nagligtas sa akin at ipinapangako ko po sa harap ninyong lahat na habang buhay ko siyang poprotektahan at mamahalin. Hindi po ako papayag na may manakit sa kanya, kahit pa ang sarili kong mundo." Isang luha ang pumatak mula sa mga mata ni Aling Nena. Si Lina ay napangiti habang pinipigilan ang sariling pag-iyak. Tinitigan ni Mang Berto si Miguel ng matagal. Pagkatapos, dahan-dahan itong tumango at inilahad ang kanyang kamay. "Kung ganoon, Don Miguel," sabi nito, "ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking pinakamamahal na yaman." Tinanggap ni Miguel ang kamay. Ang pagkamay ng isang magsasaka at isang bilyonaryo. Ang pagsasanib ng 2 mundo. Sa sulok, nakita ni Miguel ang kanyang ina, si Doña Esmeralda, na tahimik na pinupunasan ng isang takas na luha mula sa kanyang mata.
Sa sandaling iyon, alam ni Miguel na ang lahat ay magiging maayos.